Ayan, may matigas, may matigas. Joke lang. Patuloy pa rin nga kami sa paghahanap ng muhon habang matyagang binubungkal ni Lucky ang paligid ng punong kakawate na matagal na nagsisilbing mahalagang palatandaan sa hangganan ng lupa. Sa bawat paghukay ay may pag-asang muling matagpuan ng muhon na maaaring natabunan o nagalaw sa paglipas ng panahon. Di namin mahanap. Di namin makita yung muhon. Paano yan? Dito pa naman mag-start maglagay ng gate. Pero hindi kami titigil. Kailangan mahanap yun. Isang simpleng gawain ngunit napakahalaga upang mapanatili ang malinaw na pagkakakilanlan at hangganan ng bukid. Mas lalong nagpahirap sa aming paghahanap ang makakapal na ugat ng punong kakawate na matagal nang nakabaon sa lupa. Ang kakawate na nagmula sa gitnang Amerika ay kilala bilang isang mahalagang puno sa mga bukirin dahil nagsisilbi itong pananda ng hangganan, pananggalang sa pagguho ng lupa, at pinagkukunan ng organikong pataba. Habang hinuhukay namin ang paligid nito, tila isa rin itong tahimik na saksi sa mahabang kasaysayan ng lupang aming pinangangalagaan. Ayun, may matigas. Ugat. Ugat pala. Bakit kaya ganyan yung mga muhon? No? Ang hirap nila magpakita. Baka bumaon na, no? Tagal na kasi. Oo. Para sigurado tayo, titingnan lang namin yung sukat para hindi tayo nanguhula kung nasan yung muhon. Mas okay to, di ba? Yan o. Ayan na. Ugat pa rin. Nabali nga yung balon. Kaya mo yan. Nagbase nga kami sa nakasaad na sukat sa survey at lumabas na lampas pa sa punong kakawate ang dapat na kinaroroonan ng muhon. Muli naming hinukay ang bahaging iyon, ngunit sa kabila ng aming pagsisikap ay wala pa rin kami natagpuan. Posibleng natamaan ito ng araro at tuluyang nawala sa paglipas ng maraming taon. Dahil dito, napagkasundoan na lamang naming ilagay ng bahagya sa loob ang magiging bakod, hindi lamang bilang praktikal na solusyon, kundi upang magbigay daan din sa pagdaan ng malalaking truck na ginagamit sa pagsasaka ng katabing lote. Binabahayan nyo ng ahas, kaya ganyan o daga. Anay. Anay. Yan, bubuho. Ayun, halaka. Hindi po yan yun. Ayun, ayan. Kahoy po, ito nakatutok eh. Ang dami na nahuhukay ah. Parang Yamashita yung inaano namin dito ah. Muhon lang to pero bakit sobrang hirap hanapin. Ayan, nandito na ang tunay na nakakaalam kung saan nakabaon yung muhon talaga. Pinatawagan namin si Kuya Jan na siya mismo nagtanim ng punong kakawate noong panahon ng pagsasurvey sa bukid. Meron tayo ito. Hindi, kung ilalagay natin dyan, wala naman na silang dadaanan. Kaya Kung talaga. hanggat maaari, ito na lang tayo. Para maluwag dadaanan kasi yung truck. Na ganyan. Oh, ito yung muhon oh. Tayo na. Bagamat napagdesisyonan na namin ipasok ng bahagya ang paglalagyan ng bakod, patuloy pa rin namin hinahanap ang orihinal na muhon upang magsilbing pisikal na katibayan ng tunay na hangganan ng lupa. Tingin ko nasa ilalim to ng puno na to. Ay, turado ka mo. Yan. Tigas. Pero wala nangyari. Mayroong pangkwan sa gitna ito eh. Dami ugat niya sa ilalim. Dami ugat na sa ilalim. Yung puno na yan, hindi basta-basta mahuhugot. Kasi may mga ugat pa yan. Ngunit sa tagal na ng panahon, mahirap na ring matiyak ang eksaktong kinaroroonan ng muhon. Posibleng sa patuloy ng paglaki ng puno at paglawak ng mga ugat nito, unti-unti na nasakop at tatabunan ng dating palatandaan na minsan nagsilbing gabay sa hangganan ng lupa. Habang patuloy ang paghuhukay, hindi maiwasang mapaisip na ipasok na kaya ito sa loob ng lumaking puno na kakawati o tuluyan na itong natabunan at nilalamon ng lupa sa paglipas sa maraming taon. Isang tanong na tanging ang paghahanap lamang ang maaaring makasagot.